Habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa isla, desidido na tugisin ang nakakatakot na pinuno ng karagatan, gumawa si Vicar ng isang mapanganib na plano, upang marating ang kailaliman ng Nakal-Alasong Black Sea. Gagamit siya ng napakalaking bato bilang angkla. Pinahayag ng Baskerville triplets ang lahat na paghahanda ay tapos na. Bago sumisid, ipinaliwanag niya sa Baskerville triplets ang partikular na senyales na dapat nilang bantayan sa ibabaw ng dagat. Inutusan niya silang sundin ang plano ng eksakto, agad naman tumugon ang tatlo. Pagkatapos ay naghanda na siyang lamusong sa madilim na karagatan. Masiglang sumaludo ang magkakapatid sa kanilang Panginoon at nangakong hihintayin siya sa dalampasigan habang ipinagdarasal ang kanyang ligtas na pagbabalik. Buong lakas niya itong binuhat at humawak si Vicar sa makapal na lubid at naghanda na ihagis ang dambuhalang bato. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, hinihagis niya ito ng napakataas, kasabay ng kanyang maikling pamamaalam na babalik ito. Tumalon din siya at mabilis na naglaho sa himpapawid kasama ng bato. Habang pinagmamasdan ito mula sa dalampasigan, napawisan ang isa sa Baskerville triplet sa sobrang kabaliwan ng planong yun. Ngunit agad nilang naisip na yun mismo ang dahilan kung bakit siya ang kanilang Panginoon. Kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay nang hindi man lang nag-aalinlangan. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang napakalaking bato sa dagat at nilamon ng maitim na tubig si Vicar, habang mabilis siyang hinihila pababa sa hindi pa natutuklasang teritoryo ng halimaw, lalo siyang lumulubog sa napakadilim na kailaliman. Kasabay nito, nagsimulang bumaba ng mabilis ang countdown para sa oras ng kanyang mission. Kinuwente ni Vicar ang kanyang mga limitasyon. Noong nakaraan niyang buhay, 7 minuto lamang siyang nakakapanatili sa ilalim ng tubig, ngunit dahil sa malaking pagtaas ng kanyang stats, kaya na niyang mabuhay roon ng hanggang 2 oras. Bagamat magaspang ang paraan ng paglubog na parang isang bato, ito pa rin ang pinakamabilis na paraan upang makaiwas sa pabago-bagong agos at agad na marating ang halimaw. Habang papalalim sila, kinakabahang binalaan ni Decarabia si Vicar na halos walang tala maging ang mga sinaunang demonyo tungkol sa Phantom King. Dahil natatakot siyang sumugod ng walang sapat na impormasyon sa isang teritoryo ng kalaban, iminungkahi niyang gumamit na lamang ng dugo upang akitin ang halimaw sa ibabaw, katulad ng ginawa nila kay Dogma na kinain ito. Agad namang tinanggihan ni Vicar ang mungkahi, alam niyang hindi na uubra ang ganoong murang panlilinlang sa isang matalinong nilalang. Ipinaliwanag niyang binale wala na ng halimaw ang pain na Hellhound kanina, umangat lamang ito noon dahil sa matinding gutom kaya kinain si Dogma, at hindi na ito maloloko sa parehong paraan. Hindi makapaniwala si Decaravia na ganoon kaliit lamang ang kinain ng halimaw, sa kabila ng napakalaki nitong katawan. Habang lumalalim na sila sa karagatan, inisip ni Vicar 5 oras na lamang ang natitira sa countdown ng sistema kaya wala silang oras para hintayin na magutom muli ang halimaw. Habang pinag-iisipan ang kanyang pag-atake, napansin ni Vicar na umaasa ang halimaw sa malalaking Gal-Amay, bilang isang nilalang sa kailaliman ng dagat, malamang na napakasensitibo rin ito sa biglaang liwanag. Gayunpaman, dahil sa matinding presyon sa ilalim ng dagat, hindi niya magamit ang kanyang dimensional ring upang magpalit ng sandata, napakahirap din magpalabas ng mana sa ganoong kalalim. Pagkarinig nito, natarante si Decarabia. Nabahala itong pinagpawisan nagsabing ayaw niyang malunod at desperadong umaasang magtatagumpay ang baliw na planong yun. Malamig na sinabihan ni Vicar ang kanyang kasama na tumahimik at mag-focus, ipinaalala niyang hindi ito naroon upang manood lamang, nang marinig ito na pamura sa inis si Decaravia. Sa wakas, bumagsak ang dambuhalang bato sa pinakailalim ng dagat. Habang nakatayo sa ganap na kadiliman at maputik sa kailaliman ng dagat ng Black Sea, sinabi ni Vicar kay Decarabia na maghanda. Nagreklamo pa si Decaravia na maghintay ito sandali at sa kanyang utos, nagliwanag ng matingkad na pula ang nag-iisang mata ng palawit, na tumagos sa walang katapusang dilim. Ngunit nang may sanaga ng liwanag ang paligid, nanlaki ang mga mata ni Vicar sa matinding pagkabigla sa kanyang nakita. Walang kamalay-malay sa panganib, nagyabang pa si Decarabia na kaya niyang liwanagan ang kailaliman ng dagat. Nang mapatingin siya sa ibaba nanlaki ang kanyang mata sa pagkagulat. Sapagkat ang bagong nasanagang lugar ay naglantad ng isang napakalaking libingan, ang buong sahig ng karagatan ay nababalot ng libu-libong kalansay. Agad napansin ni Vicar ang isang nakakatindig balahibong detalye, ang mga kakaibang kalansay na yun ay mistulang pinaghalong tao at insekto. Napagpasyahan ni Decarabia na sila ang mga orihinal na naninirahan sa mundong ito, na dating nakatira sa isla ng kagubatang nababalutan ng sapot, bigla na lamang silang naglaho. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga kalansay, doon na unawaan ni Decarabia na kung bakit naging patay na isla yon,
Malamang na nakulong din ang mga orihinal na naninirahan sa parehong sistema at napilitang lumahok sa isang baluktot na survival game, ngunit malinaw na nabigo sila base sa mga bangkay na nakakalat. Hindi nagtagal, napunta ang atensyon ni Vicar sa isang pamilyar na mutant na bungo na palutang-lutang sa malapit. Ito ang demonyong labi ni Dogma, saglit niyang naisip kung nakaligtas ba ito, ngunit agad ding isinantabi ang ideya dahil alam niyang tuluyan ang nawasak ang commoner boss. Hinugot ni Vicar ang kanyang kumikislap na espada at binalaan si Decarabia na manatiling alerto. Napagtanto niyang ang bungo ay hawak ng isang napakalaking mandaragit na naghihintay sa kanila sa dilim. Unti-unting lumitaw mula sa kadiliman ang isang nakakatakot na dambuhalang asul na nilalang. Isa pala itong napakalaking diki ang dagat na kahugis ng utak at kumikinang sa kailaliman. Ang kumikislap na bangungot na ito ang tunay na apex predator ng Black Sea. Labis na ikinagulat ng dalawa nang makita na nila itong nang lubusan. Agad itong nakilala ni Vicar bilang ang pinakamalaking kalamidad ng ika-4 na palapag, ang Phantom King. Nagsimula kaagad ang labanan, iwinasiwas ng Phantom King ang isang napakalaking gal-ame na Sam-Ira sa higanting mga halijing bato sa ilalim ng dagat sa isang hampas lamang at nagkapira-piraso ito. Kasunod nito ay sunod-sunod na mabibigat na pag-atake na lubusang nagdurog sa seabed at halos walang iniwang mapagtataguan. Dahil sa napakataas niyang agility, madali lamang nakalusot si Vicar sa pagitan ng mga dambuhalang gal-ame. Habang nagmamadali siyang takasan ng halimaw, napansin niyang kahit isang direktang tama lamang sa ilalim ng dagat ay tiyak na ikamamatay niya. Nang muling hamampes ang isang gal-ame, napasigaw sa takot si Decarabia. Ngunit nanatiling kalmado si Vicar, sa isang eksaktong hiwa, pinutol niya ng malinis ang dambuhalang gal-ame. Nang obserbahan niya ang naputol na gal-ame ng halimaw, may napansin siyang kakaiba rito. Habang inihahanda niya ang sarili para sa susunod na pag-atake, napagtanto niyang hindi damadami ang mga gal-ame ng halimaw tulad ng kay Madam Eight Legs. Gayunpaman, kaya naman itong muling patubuin o i-regenerate ang mga napuputol nitong gal-ame. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang lihim na sandata, ang Beelzebub Gauntlet. Kamakailan lamang ay sumipsip ito ng isang S-rank core at nakakuha ng passive trait na Extreme Drought habang sabay na sumugod ang dalawa. Sa napakabilis na galaw, madali namang pinutol ni Vicar ang mga gal-ame ng halimaw. At sa paggamit ng kapangyarihang ito, natutuyo ang mga sugat na nililikha ni Vicar, kaya hindi na muling nabubuo ang mga naputol na bahagi ng katawan ng halimaw. Ganap na gumana ang passive effect, hindi na muling nagsanib ang mga laman nito. Dahilan upang maging lubhang mahina ang dambuhalang nilalang, nang mapagtanto niyang malubhang napinsala na ang kanyang kalaban, itinaas ni Vicar ang kanyang espada para sa huling pag-atake, kumpiyansa siyang maaangkin na niya ang ulo ng S-rank king. Ngunit nang maramdaman ng Phantom King ang unti-unting pagkabulok ng mga gal-ame nito, agad nitong hinigpitan ang natitira pa nitong mga gal-ame upang takpan ang nakalantad nitong core, hindi ito handang sumuko ng walang laban. Nagtipon ng halimaw ng napakalaking dami ng mana at nagpakawala ng mararahas na shockwave sa buong kailaliman. Nagulat si Decarabia at nabahalang nagtanong kung ano ang balak gawin ng halimaw. Biglang pinaikot ng S-rank boss ang napakalaki nitong katawan ng napakabilis, na tila isang higanteng turbina sa ilalim ng dagat, upang marahas na kontrolin ang agos ng karagatan. Alam ni Vicar na tiyak siyang tatangayin ng biglaang pagbabago ng agos, kaya ibinaon niya ng malalim ang kanyang espada sa seabed upang magsilbing angkla. Napakalakas ng nabuong puyo kaya nagdulot ito ng dambuhalang bagyong may kidlat at malalaking whirlpool na kitang-kita maging sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, napasigaw sa takot ang Baskerville triplet sa dalampasigan habang nasasaksihan ng matinding labanan. Samantala, napatitig si Vicar sa harapan niya ng may matinding pagkabigla. Sa kanyang harapan, nakabuo ang Phantom King ng dalawang dambuhalang underwater tornado.